Ako si Mara Villanueva, 28 taong gulang. Isang guro sa Filipino. Sabi nila, kahawig ko daw si Aubrey Miles. Hindi ko naman maitatanggi sa dami ng nanligaw sa akin. Pero lahat yon, hindi pumasa. Dahil alam ko lang kung anong habol nila sa akin. Ang aking magandang hubog. Nadala na ako sa ex ko. Kaya ngayon, matagal na akong single. Isang babaeng lumaki sa Maynila. Sanay sa busina, sa pagmamadali, sa buhay na walang pahinga. At isang babaeng naniwala na kontrolado ko ang lahat. Ang kinabukasan ko, ang emosyon ko, at ang kung sino ang karapat dapat kong mahalin. Nagkamali ako. Hindi ko ginusto ang assignment sa probinsya. Nang ipaalam ng division office na ililipat ako sa isang maliit na bayan sa dulo ng Sur, pakiramdam ko ay pinutol ang mundo ko sa gitna. Walang mall, walang sinihan. Mahina ang signal. At ang eskwelahan, ayon sa mga narinig ko, ay luma. Kulang sa pasilidad. At puno ng estudyanteng makukulit. Pero wala akong magawa. Baguhan ako. Wala pang karapatan tumanggi. Kaya heto ako. Bit-bit ng 2 maleta, isang kahon ng libro, at pusong puno ng kaba. Bumababa ng bus sa gitna ng alikabok at katahimikan. Ang paaralan ay parang pagod na ring tumanda. May mga bitakang pader, mga bintanang may sirang jealousy, at sahig na parang may sariling kwento ng libo-libong yapak. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang tibay ang lugar. Parang tumatanggi itong bumigay. Habang inaayos ko ang mga papeles ko sa faculty room, napansin ko ang tunog ng walis sa labas. Paulit-ulit. Maingat. Parang may sinusunod na ritmo. Napatingin ako. Isang lalaki ang nagwawalis sa pasilyo. Matangkad, moreno, nakasombrero. May suot na lumang polo at kupas na pantalon. Hindi siya mukhang bata. Hindi rin mukhang matanda. Ang kilos niya ay tahimik. Parang ayaw makaabala ng kahit sino. Nang mapansin niyang nakatingin ako, huminto siya saglit. Good morning po, ma'am. Mahinang ngunit malinaw ang boses. Good morning, sagot ko. Bahagyang nagulat. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi pilit, hindi paligoy. Isang ngiting bihirang-bihira kong makita sa Maynila. At ikaw? Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit. Elias po, sagot niya. Janitor dito. Tumango ako at sinabing, okay. Bumalik naman siya sa pagwawalis. At doon ko unang naramdaman ang kakaibang kirot sa dibdib ko. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili ko. Parang may nagsabi sa akin na, mag-ingat ka. Mahirap ang unang linggo. Ang mga estudyante ay mausisa, matanong, mapang-asar sa paraang hindi mo alam kung matatawa ka ba o maiinis. Alam nilang bago ako. Alam nilang taga Maynila. Alam nila na wala pa akong kapit. May mga bulungan kapag dumadaan ako. May mga pasimpleng tawa. Hindi sila bastos pero ramdam ko ang pagtitest nila kung hanggang saan ako. Isang hapon, pauwi na sana ako nang harangan ako ng ilang estudyanteng lalaki sa may likod ng building. Ma'am, taga Maynila po ba talaga kayo? May boyfriend po kayo? Bakit po kayo lumipat dito? Nakangiti sila, pero may kung anong mali sa paraan ng paglapit nila. Parang nag-e-enjoy sila sa pagiging uncomfortable ko. Sinubukan ko magsalita, pero parang natuyo ang lalamunan ko. Hanggang, huy! Isang boses ang pumutol sa hangin. Anong ginagawa niyo? Si Elias. Nakatayo siya ilang metro ang layo. Hawak ang walis. Pero matigas ang tindig. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Pero sapat ang bigat ng boses niya para mapaatras ang mga bata. Muwi na kayo. Dagdag pa niya. Hindi biro ang ginagawa niyo.
Nagkatinginan ng mga estudyante sa katahimik na nag-alisan. Nang kami na lang ang naiwan, saka ko naramdaman ang panginginig ng tuhod ko. Salamat. Mahina kung saan na tumango lang siya. Ingat po kayo, ma'am. Wala nang dagdag. Wala nang paliwanag. Pero sa sandaling yun, may isang pader sa loob ko ang bahagyang bumigay. Hindi kami biglang naging magkaibigan. Si Elias ay hindi pala salita. Hindi siya yung lalaking pilit na lalapit o magpapapansin. Pero palagi siyang nandoon. Kapag maaga akong dumarating, may upuan na sa classroom. Kapag umuulan, may payong sa faculty room. Kapag gabi na at nag-check pa rin ako ng papel, may ilaw sa pasilyo na hindi pinapatay. Minsan tinanong ko siya, "Hindi ka pa umuwi?" "Uuwi rin po. Basta sisiguraduhin ko lang pong safe na kayo." Hindi ko alam kung bakit, pero may kurot sa dibdib ko tuwing sinasabi niya yon. Isang hapon, nagkausap kami ng mas matagal. Naupo siya sa may pintuan ng classroom habang inaayos ko ang mga libro. "Matagal na po kayong guro?" 6 na taon. "Ikaw?" "Matagal na rin po ako dito." Sagot niya. Simula nang mawala ang asawa ko. Napatingin ako sa kanya. Tahimik ang boses niya. Walang drama. Pero ramdam ko ang bigat. "Pasensya na." Ngumiti siya. Ngiting may lungkot. "Ayos lang po. 5 taon na." Wala na siyang sinabi pa. Pero mula noon, iba na ang tingin ko sa kanya. Hindi na lang siya janitor. Isa na siyang lalaking may iniwang pag-ibig. May sugat na tahimik lang dinadala. At doon nagsimula ang kinatatakutan ko. Gabi-gabi, iniisip ko siya. Hindi sa paraang bastos. Hindi sa paraang mali. Kundi sa paraang mapanganib. Dahil unti-unti, hinahanap-hanap ko ang presensya niya. Ang katahimikan niya. Ang paraan ng pagrespeto niya sa akin bilang babae, hindi bilang titulong dala ko. Hindi ko namalayan kung kailan naging delikado ang bawat sandali. Noong una, akala ko pa simpleng pasasalamat lang, paggalang, pagkakautang na loob. Pero dumating ang mga sandaling ang katahimikan sa pagitan namin ay mas maingay kesa sa anumang salita. May mga hapon na nadatnan ko siyang nag-aayos ng mga sirang upuan sa loob ng classroom. Pawis ang noo niya. Nakabukas ang mga manggas ng polo. At bawat galaw ng braso niya ay may bigat. Parang bawat kilos niya ay sanay sa responsibilidad. "Ma'am, okay na po." Saan niya minsan at tumayo sa harapan ko. Masyado siyang malapit. Naaamoy ko ang halong sabon at araw sa balat niya. Hindi ko dapat napansin yun. Hindi ko dapat naramdaman ang biglang pagbilis ng tibok ng puso ko. Umatras ako ng isang hakbang. "Salamat." Lumiti siya. Isang ngiting maingat. Parang alam niya rin na may nararamdaman kaming pareho. Pero pareho kaming natatakot pangalanan yun. Isang gabi, biglang bumuhos ang ulan. Malakas, walang babala. Naiwan ako sa faculty room. Walang masakyan, walang signal. "Mama," tawag niya mula sa pinto. "Hindi pa po kayo umuwi?" Umiling ako. Wala akong masakyan. Saglit siyang nag-isip, saka tumango. "May motorsiklo po ako at may kapote. Ihahatid ko na lang kayo." Nag-aalinlangan ako. Dapat, pero nanaig ang pagod at tiwala. Sa biyahe, mahigpit akong nakakapit sa likod ng motorsiklo. Ramdam ko ang init ng likod niya, kahit na nababasa siya ng ulan dahil isang kapote lang ang dala niya. At yun ang pinagamit niya sa akin. Isang beses, napahigpit ang hawak ko. "Okay lang po kayo?" Bahagyang lumingon. "Okay lang," sagot ko. Kahit hindi. Dahil ang totoo,
Hindi na to okay. Dahil bawat segundo, mas nahihirapan akong ipaalala sa sarili ko kung sino ako at kung ano ang mga hangganan ko. Pagdating sa inuupahan kong bahay, hindi agad ako bumaba. Umuulan pa rin. Tahimik ang paligid. Salamat, Elias. Tumango siya. Walang anuman po. Hindi siya umalis. Nagkatinginan kami. Mahaba. Maingat. May sasabihin sana ako. Bigla kong saan. Bago pa makapag-isip ang utak ko. Mama. Mahina niyang sagot. Mas mabuting wag na. Kasi kapag sinabi niyo yan, hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Doon ko nakita ang takot sa mga mata niya. Hindi takot sa akin, kundi sa sarili niya. Bumaba ako ng motorsiklo. Humarap sa kanya. Isang hakbang lang ang pagitan namin. Alam ko. Saad ko. Alam kong mali. Lumunok siya. Hindi kayo mali, Ma'am. Napapikit ako. Naramdaman ko na lang na may dumampi sa aking labi. Nakaramdam agad ako ng init. Pumalag ako. Maya-maya pa ay nasa loob na kami ng kwarto ko. Kahit na malamig ang hangin dulot ng ulan, ay ramdam ko ang init sa aming dalawa. Mabilis na naglakbay ang kamay ni Elias. Napapatili na lang ako. Hindi ko na rin pa mapigilan ang sarili ko. Pinapasok ko na ng tuluyan si Elias. Wala na kaming pakialam sa paligid. Basta mailabas lang namin ang init na nararamdaman. Hanggang sa maabot na namin ang sukdulan. Pagkatapos ay agad nang nagpaalam si Elias. Pareho kaming walang gusto magsalita sa mga nangyari. Isang gabi ng pista sa bayan, nakita kami sa gilid ng plaza. May ilaw, may tawanan, may musika. Pero kami, parang may sariling mundo. Masaya po kayo? Masaya, sagot ko. Pero magulo. Ngumiti siya ng bahagya. Ganon din po ako. Nang mahawakan niya ang kamay ko, una marahan lang. Parang may dumaloy na kuryente. Hindi siya humigpit kaagad. Pero hinihintay niya kung babawiin ko. Hindi ko ginawa. Sa halip, hinayaan ko magtakpo ang aming mga daliri. Ang init ng palad niya. Hindi agresibo, hindi mapang-angkin, kundi parang pangakong kaya niyang maghintay kahit masakit. Lumapit siya ng dahan-dahan, hindi minadali. Ramdam ko ang hininga niya. Ang tibok ng dibdib niya, kasing bilis ng sa akin. Kung hihinto kayo, bulong niya, hihinto ako. Hindi ako huminto. Ang halik ay marahan. Parang tanong, hindi sagot. Walang pagmamadali, walang pagnanakaw. Isang sandaling pinayagan namin umiral ang nararamdaman namin. Nang maghiwalay ang aming mga labi, magkadikit pa rin ang mga noo namin. Pareho kaming nanginginig. Sumama ka sa akin, bulong niya. Napatango na lang ako. Agad niya akong sinakay sa motorsiklo niya at dinala niya ako sa bahay niya. Pagpasok pa lang ng pintuan, ay agad niya na akong sinunggaban. Mabilis suminit ang mga tagpo. Ibang klase din magpaligaya sa Elias. Hindi lang magaling magkumpuni ng kung ano-ano. Alam niya rin kung paano pagalawin ang init ko. Ilang beses kami nagpaligaya sa gabing yun. At pagkatapos, doon na kami nag-usap tungkol sa amin. Umamin siya na matagal niya na akong gusto, pero nag-aalangan lang siya dahil sa estado ng buhay niya. Tinanggap ko ng buo si Elias, at pagkatapos ng gabing yun, ay naging mas maganda ang samahan namin. Wala akong pakay sa mga sinasabi ng iba. Ang mahalaga sa akin ay napaparamdam ko sa kanya na mahal ko siya at ganon din siya sa akin. Ako si Mara.
Isang guro, isang babae, isang pusong natutong magmahal sa pagitan ng init at pagpipigil.